Pangsanlibutang ulat. Tinawag sa pamamagitan ng sakit. February 14, Fiji. Milo. Ang pangalan ko ay Milo at ako'y nagmula sa magagandang isla ng Samoa sa South Pacific Ocean. Hindi naging madali ang aking paglaki. Lumaki ako sa isang tahanan kung saan ang pagmamahal ay madalas na natatabunan ng sakit. Ang aking ama ay may problema sa alak at madalas na ang maliliit na misunderstanding ay nauuwi sa karahasan. Naaalala ko kung paanong sinasaktan niya ang aking nanay kahit sa napakaliit na bagay. Kami ng aking mga kapatid ay lumaki sa kapaligiran ng may takot at kalituhan. Hindi lamang ito mahirap, kundi tila ba may nabasag sa aking kalooban. Habang ako'y tumatanda, madalas kong tinatanong ang Diyos ng malalalim na tanong. May kinabukasan ba ako? May layunin ba ang buhay ko? Paulit-ulit kong sinasabi sa Diyos na handa akong makinig, handang sumunod. Ako'y nanalangin, imiyak at nagmakaawa ng mga sagot. Ngunit pakiramdam ko'y tahimik ang Diyos. Nagalit ako at sinimulan kong sisihin ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa aking buhay. Gayunman, may isang bagay na patuloy na humihila sa akin palapit sa Kanya. Nagsimula akong umattend sa mga pag-aaral ng Biblia tuwing Miyerkules at magsimba tuwing Sabath. Sa lahat ng ito, ang aking ina ang naging sandigan ko. Kahit siya mismo ay dumaraan sa matinding sakit, nanatili siyang matatag at palaging hinihikayat akong gawin ang tama. Noong mas bata pa ako, hindi niya ako pinapayagang umattend sa mga kampo o aktibidad ng simbahan. Ngunit ngayon ay may isang hindi inaasahang pangyayari. Nang nalaman niya ang tungkol sa 2024 Youth Congress sa Samoa, sinabi niya, "Dapat kang pumunta." Nagulat ako. Sinabi niya na babaguhin ng kongresong iyon ang aking buhay at magiging mas mabuting tao ako. Tinamaan ng aking puso ng kanyang mga salita at dahil sa malalim kong paggalang sa kanya, nagpasya akong magparehistro. Bago magsimula ang kongreso, muli akong nanalangin. Sa pagkakataong ito, humingi ako ng tanda mula sa Diyos. Kailangan kong malaman kung talagang may tawag siya para sa akin. Sa isang sesyon, tinanong ng tagapagsalita kung may nais bang magbolontaryo para sa isang taong paglilingkod misyonero. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong napakalakas sa aking puso. Alam kong iyon ay ang Diyos. Sa wakas, nagsalita siya sa akin. Nagpalista ako para sa gawaing misyonero. Noon ko napagtanto na ang lahat ng mga taon ng katahimikan ay hindi pagtanggi. Inihahanda pala ako ng Diyos. Ngunit nang tila maayos na ang lahat, dumating ang trahedya. Bago ako bumiyahe patungong Fulton College para sa pagsasanay sa misyon, pumanaw ang aking kapatid. 16 na taon kaming magkasama at bigla na lamang siyang nawala. Para itong isang patalim na tumusok sa aking puso. Lubos akong nadurog. Nawalan ako ng pag-asa. Pakiramdam ko'y nabigo ako dahil wala ako para sa kanya. Naramdaman kong wala akong silbi. Sa panahong iyon, muli akong nilapitan ng aking ina. Kahit siya mismo ay nasa gitna ng matinding sakit, pinaalalahanan niya ako sa tawag ng Diyos sa aking buhay. Ang mga salita niya ang muling nagbigay sa akin ng lakas. Ramdam ko ang pagkilos ng banal na espiritu sa aking kalooban. Ginagabayan ako. Itinataas ako kapag hindi ko na kayang buhatin ang aking sarili. Ngayon, nais kong magsalita sa sino mang dumaraan sa sakit o kawalang katiyakan. Huwag kang sumuko. Ang kaaway ay nais na manatili kang walang pag-asa, wasak at ligaw. Ngunit ang Diyos ay patuloy na kumikilos kahit sa gitna ng katahimikan. Inihahanda ka niya para sa mas dakilang layunin. Patuloy kang manalangin, patuloy kang maniwala, at patuloy kang makinig. Ang tawag ng Diyos ay maaaring hindi dumating sa oras na inaasahan mo, ngunit kapag dumating ito, malalaman mo at hinding-hindi mo pagsisisihan ang pagsabing oo sa Kanya. Minsang sinabi ni Jesus, "Mapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit." Panghawakan mo ang pangakong iyan. Inaalagaan ng Diyos ang Kanyang bayan. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering noong unang quarter ng 2013 ay tumulong sa pamamahagi ng 15,000 na Biblia
at gabay sa pagbabasa sa mga isla ng South Pacific upang ang mga tao tulad ni Milo ay mas makilala si Jesus. Maraming salamat sa inyong 13th Sabbath offering ngayong quarter na susuportahan ang mga proyektong kalusugan ng mga bata sa Solomon Islands at Vanuatu. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pagbibigay.